Ang tita kong manananggal, Part 1. Kami po nung dati ay nakatira sa Palawan sa Taytay. Kami po ay nakatira sa bahay ng tiyon baga bait-bait po nila sami. At tuwing gigising kami sa umaga ay nakahanda na yung aming tig-iisa naming kape ni Papa kung pagdating po nung mga alas 8:30 ng umaga ay pupunta na sina Papa sa bukid para mangsaka at iniiwan lang ako ni Papa sa asawa ng tiyon ko nung pag-iwan palang puski ni Papa sa asawa ng tiyuhin ko ay may feel na akong di maganda sa ugali ng tiyahin ko. Kasi po kung nandyan po si Papa at ang tiyuhin ko ay sobrang bait niya sa amin ng pinsan ko ngayon magtatanghali na nang enkita ko si Tia na pumunta sa Aylagas yung kanilang baka. At dahil boring na boring talaga kaming dalawa ng pinasan ko ay sinudan namin si Tia. At ito na nga habang sumusunod kami sa kanya sa isang palayan ay may naamoy kaming masangsang na amoy nang gagaling iyon sa likod ng isang malaking puno. Kaya pinuntahan namin yon at laking gulat namin nang may nakita kaming isang kambing na nakahandusay wala itong lamang loob. At may kagat sa bandang leeg nito kaya nagpasya kaming pabayaan na lang iyon at umalis na kama nagpatuloy kami sa pagsunod kay Tia. Pero hindi na namin siya makita at nang akma na kaming babalik ay may nakita kaming kubo sa gitna ng palayan kaya pinuntahan namin tapos nakita naman si Tia na nakatalikod na para bang may kinakain o ginagawa at nung tinawag namin si Tia ng pinsan ko ay laking gulat naman nang makita si Tia na may mga dugo. Ito at pinagpapawisan na para bang langis ang kanyang pawis kala nga namin ng pinsan ko ay pawis yun pala ay. Isa itong langis di ba nga ang mga aswang pag nagbabago ng anyo ay nagpapahid sila ng langis sa nilang katawan. Tito's Pog. Ang mga bata na sugatan kasi ako dun kasi napatid ako sa isang ugat na kahoy tapos nahulog ako sa bangin kaya may dugo ako. My cousin POV. Ma bakit may langis ang katawan mo? Tito's POV. Pawis lang oo nga pala sasama ba kayo sakin pupunta tayo ng ilog para maligo. Sabi ko naman say Tia tapos naglakad na kami at habang naglalakad kami may napansin lang ako kay Tia kaya tinanong ko siya kung bakit nahulog nga siya sa bangin pero bakit parang wala siyang sugar. Tia at saka gulong-gulo ang buhok mo. Walang sinabi si Tia sa sinabi ko. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakarating na kama sa ilog at naligo na kama pagkatapos naman maligo ay nagpasya na aming umuwi. Fast forward. Nung maghapon na ay umuwi na sila Tio at si Papa at nang makita ko si Papa na andyan na siya sa gate ay agad-agad ako tumakbo at yinakap ko siya ng mahigpit tapos sinabi ko sa kanya kung ano ang nakita ko kanina sa palayan dun sa may likod ng puno. Papa's Pog. Sa susunod anak wag ka nang susunod sa tiya mo kung saan siya pupunta siya kung saan At sinabi ko naman na oo pa hindi ko na po uulitin rin pala ni Papa kung ano ang kitaohan ni Tia sa kanang kinaumagahan ay sina Tio na aalis siya muna dahil may pupuntahan lang siya nagpaalam na inaman. Si Tio kay Papa tapos. Fast forward. Nang dumilim na wala rin si Tio at maya-maya ay kumain na kami at natulog. Hating gabi nang magising ako dahil naiihi ako at nang mag-pray ako ng madaanan ko si Tita na naging isang manananggal. Tapos nun hindi na ko nakagalaw sa kinatatayuan ko kasi first time kung makakita ng ganung nilalang sa buong buhay maya-maya pa ay biglang may humawak na kamay sakin si Papa pala iyon sinundan niya pal. Para makasigurado siya na ligtas ako kasi ni Papa kung ano si Tita tapos dali-dali kaming dalawa ni Papa bumalik sa kwarto at nilock nga ni Papa ang pinto at ng mga alas 2 ng umaga. May nakita ako imahe sa bintana ng kwarto nun isa itong babeng mahabuhok siya ka matutulis ang kuko sa kamay. At hijos sa lahat nagbabaga ang kanyang mata so ang ginawa ko ginaysen ko si Papa tapos sinabing may babaeng mahaba ang buhok. At mahahaba ang kuko sa kamay ngunit nang linyunin ni Papa ang bintana inaman siyang nakita explain ko ang tinutulugan namin si Papa kasi malapit sa bintana tapos ako malapit sa pinto. Sabi ni Papa matulog na lang raw ako kung ano-ano pa ang nakikita ko pero hindi ako nagkakamali dahil kinusot ko pa ang mata bago ko imulat ang mata ko.
Papa, sabi nam ni Papa, matulog na raw ako, sabi ko nun sa kanya, say na nga lang kaya natulog na ko. Fast forward. Kinaumagahan maagang nagising si Papa tapos nag-aantay na pala si Tio sa baba, sabi ni Tito Paenyo na raw kasi hindi siya nakauwi kagabi. Kasi dun lang siya pinatulog ng nanay niya kasi raw ginabe na siya baka mapaano pa siya sa daan sa kabilang bukid kasi ang bahay ng lola ni Tio, mama po ni tita ang nanami ni Tio, kaya inaman ng maranig kay. O ang boses ni Tio ay lumabas na ako Tio. Sigaw ko tapos nang makalapit na ko sa kanya ay. Hindi ko muna masabi ang nakita ko kagabi kasi nga baka magkagulo, tapos nun tinanong kay siya. Kung pasalabong ba siya sakin. Tio, POV. Evla, akong may ibibigay sa'yo, hayaan sa susunod na lakad ko bibilhan kita ng bagong laruan, tapos naglakad na sina Papa papuntang bukid, kami na nam ni pinsan ang may iwan sa bahay. Tito's Po. Pamangkan, kakain na tayo ng almusal, gisingin mo muna si pinsan mo, dun natutulog sa kwarto ko, at sinabi ko nun, opo tita, kaya tumakbo ako papunta sa kwarto ni pinsan at laking gulat pagpasok ko. May nakita agad akong kakaiba dun sa loob, isa itong bungo ng tao na may kandilang itim sa ibasibaw nito at may mga langis sa loob na may mga ugat sa loob nito, hiniyan ka lang ito at gin-icing ko na. Ang pinsan ko gin-icing at tinanong kung ano ang mga ito, saan ginagamit ni Tia ang langis na mga halamang ugat sa loob.